Pag si Kristo yung nasa buhay mo, ikaw ay bago. Bakit? Kasi wala na yung iyong dating pagkatao. Ngayon, bakit tayo maglilingkod sa Diyos? Bakit tayo ngayon susunod sa Panginoon? Bakit sinasabi ng ibang tao, anong mapapala namin kung sumunod kami sa Diyos? Ang dahilan kung bakit tayo sumusunod sa Diyos, mga kapatid, kasi tayo ay may bago ng pagkatao. Yung luma nating pagkatao, hindi marunong sumunod sa Diyos yun. Ang ginagawa lang nun ay yung kanyang gusto. Ang ginagawa lang nun ay yung ibig ng kanyang laman. Kung gusto niyang kumain, kakain. Kung gusto niyang maglumayas, lalayas. Kung gusto niyang wala namang problema sa pagkain at paglayas, okay naman yun. May mga bisita nga si na Kuya Mario, baka hindi na bumalik pag sinabi natin hindi maganda ang paglayas. Pero, dati-rati, ginagawa natin ang mga bagay na ito, hindi natin kasama ang Diyos. Pero dahil kay Kristo, nung tayo nakipag-isa sa Kanya, ano man ang ating gawin, tayo man ay bumangon, tayo man ay matulog, bago tayo matulog, pagkagising, bago tayo maligo, pag tayo alis ng bahay, bago tayo pumunta sa bukid, kung saan man tayo lupalo pupunta, alam natin, kasama natin ang Diyos. Yun ay magagawa lang ng tao na mayroong bagong pagkatao. Ibig sabihin ng bagong pagkatao, lahat ng ating ginagawa, isinasama na natin ang Diyos. Nung lumang pagkatao, wala tayong pakialam sa Diyos. Hindi natin siya pinapakinggan. Tama? Pag narinig natin ng Diyos, wala tayong pakialam. Ano ngayon kung yun ang sinabi? Wala tayo. Bakit? Kasi nga, tayo ay saklaw o tayo ay makasalanan. Pero, naintindihan po natin, nung si Kristo po yung sinampalatayan na natin, itinuring natin siyang Diyos, nagpapagligtas ng buhay natin, nagbabago na ngayon ang takbo ng buhay natin. Kahit sa simpleng pakikipag-usap natin sa ibang tao o sa ating kapwa, laging kasama ang Panginoon. At meron po tayong napapala, mga kapatid. Akala nung iba, kapag hindi nila isinama ang Panginoon sa paglakad, wala silang mapapala. Kapag may mapapala sila, wala. Pero noong sinama natin ang Panginoon sa ating paglakad, ano man ang ating sasabihin, ano man ang ating gagawin, ano man ang ating iisipin, kapag sinasama natin ang Panginoon, may napapala tayo. Sino sa inyo nakaranas nun? Sabi, si Kuya Jose nagpapatotoo kanina. Bakit? May nagtanong. Sarap kailan kaya ako matatanong nun? Kaya po kayo pag tinanong, sabihin niyo ang totoo ng may respeto at paggalang. Dahil alam po natin, kapag kasama natin ng Diyos, baka maya-maya hindi natin alam, yung palang kausap natin, padala ng Diyos yun para pagpalain tayo. Sinupladuhan natin. Imbis na pagpalain tayo, lalo na tayong wala. Amen? Isipin mo yun, 200 binigyan. Naglalakad ka lang. Anong pabor ang ginawa mo dun sa tao? Wala. Tapos nung pinagpala mo pa, salamat, pagpalain kayo ng Diyos, dinagdagan pa. Sinong hindi matutuwang sumunod sa Diyos? Amen? Sabi ng iba, Pastor, bakit ako? Sunod ako ng sunod sa Diyos, wala akong napapala. Hintayin mo! Kasi kapag hindi ka lalo sumunod, lalo kang walang mapapala. Pastor, bakit sila? Hindi naman sila nagalang sa Diyos. Bakit sila pinapagpala? Sila yun! Pagkatapos ng buhay natin dito, mga kapatid, at sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, makikita niyo ang pagkakaiba ng sumusunod sa hindi sumusunod. Makikita niyo ang pagkakaiba ng naglilingkod sa hindi naglilingkod. Ngayon pa nga lang, nakikita mo na ang pagkakaiba . Alam niyo kung sino yung mga tao na hindi nananatili sa pagsunod sa Diyos? Gayong nakapagsimula na? Yun yung mga taong naghahanap ng buhay na pangdaigdig lang. Naghahanap ng buhay na hindi pang walang hanggan, pang dito lang. Naghahanap lamang ng pagpapalang